So ito na mga ka-growers. Again, good afternoon. Dumating na yung isda natin from Christian Lingatong. Yung supply natin na rancho, red white, as usual. Ito na. Excuse. Ay, ito na. Dito kasi sa likod ng grocery namin yung facility, mounting facility natin. So, prepare ko lang. Relax muna, ang init. So, binahe lang to mga ka-groomers via bus. Okay. Need natin i-check. So, pag sa Mindanao lang mga ka-groomers, via bus lang talaga kami dito or van. Pero most of the time, bus talaga. Via van lang siguro ako nag-ship dito if Gensan. Pero hindi pa ako nakatry ng Gensan. May medyo super layo kasi. 300 kilometers from here. Pero may biyahe naman na bus. So, mahirap talaga. Yung bus, mga groomers, ang init pa niyan. So, kailangan talaga or ina-advise talaga ang proper quarantine. Okay. Ito yung juvie size mga groomers ha. Tingnan natin mamaya ng malapitan sa ganito kaliit. It's a 3 cm. Tingnan natin ng malapitan mamaya sa quarantine tank natin. Okay. Prepare ko lang. Sandali. So, need lang talaga natin. Kahapon pa to naka-prepare tong natin, quarantine tank. So, ready na ready. Super excited ni quarantine tank. Okay. So, itong quarantine tank, ito lang yung sinasabi ko mga groomers. At least may biofoam for aeration at saka nag-add na rin ako ng rock salt. So, again, thank you very much. Acclimate muna natin. Thank you very much, Sir Christian Lingatong. Isa yan sa mga trusted breeders dito sa Mindanao. Again, marami ang breeder sa Mindanao, mga groomers. What I mentioned lang is doon sa mga pinagkukunan ko ng mga isda ha. So, marami ang mga legit dito sa Mindanao na mga breeders. Again, support lang talaga ako sa mga local breeders natin to showcase their fish. So, gawang local lang tayo. Inom muna tayo ng tubig. Super init ito. So, i-quarantine yan dyan mga ka-groomers for at least 3 days. Tingnan nyo, may mga poop pa sila. Oh. So, pag yan, pinatagal mo, delikado sa ammonia spike. Normal to. Ang kulay ng poop is green, of course. Pan grow out kasi sila or pan grow. So, maraming lumot na kinakain. So, hindi ko yan patatagalin, at least ilang seconds lang. Wala namang problema. Kasi mainit din tong tubig dito. And ayokong ma-disgrasya yung yung isda natin. Okay. I guess this is 25 potentials. Potential to sa ngayon. Again, clarify ko lang mga groomers ha. For now, potential to. Hindi natin masasabi as time pass by 1 to 2 months dito sa facility ko,
Di natin masasabi if potential pa rin to pagdating ng panahon. Kasi, as I mentioned nga, maraming possibilities na magbago ang form ng rancho. Ito yung struggle sa rancho, mga ka-groomers. So kahit napakaganda pa ng curves nila, sa juvie size pa sila, malaki ang possibility na magbago yung curve. Lalo na pag hindi mo naalagaan yung water quality. Ito yung si rancho kasi medyo maselan eh. Sa pag hindi mo naalagaan ng mabuti yung tubig, yung quality ng tubig mo, talaga, nagbabago talaga ang curve nila. Kaya ako nagpaparami ng mga plants sa filtration system ko. Just to make sure na talaga, maganda yung quality ng tubig na binibigay natin sa mga isda natin. Aside from changing the water every day, ang plants malaki ang tulong. As I mentioned sa TikTok, at saka, umuulan na. Sa mga ka-groomers ha. Ito yung ngayon sa panahon dito for this week, according to Pag-asa, meron kasing low pressure area. So, delikado. Kaya, konting kaalaman na rin, kaya hindi ako nagbebenta ng juvie size, mga ka-groomers. Isa sa rason is, ayaw ko masayang yung mga isda na binibili ko from our respected breeders. Kasi juvie size pa sila. Gusto ko maganda ang quality na mabigay ko sa mga buyer natin. So, ginagawa ko, gino-groom ko talaga sila. May mga small size, mga ka-groomers na napakaganda na. So, pwede ko siyang i-release yung small size. But for the bigger size, medyo mahal na siya. So, pag nakita ko maganda na ang potential ni small size, mga ka-groomers, pwede ko siyang i-release. Tingnan nyo kung gaano kaliit si juvie size, mga groomers. Ito si juvie size. It's a 3 cm. Ganyan sila kaliit. Tapos bibilhin ni buyer. Ang iniwasan ko kasi, mga groomers, is pag bibilhin niya ni buyer na ganyan kaliit, ang kinakatakutan ko is baka hindi mag-groom ng mabuti ni buyer. At bumalik si buyer sa akin, baka sabihin, ang pangit naman ng binibenta mong isda, hindi quality. So yan yung iniiwasan ko, mga ka-groomers, na mangyari. Kasi ayaw ko na mapahiya sa mga buyers ko. Kasi pag si buyer na wala ng tiwala sa atin, mga ka-groomers, wala na talaga. Medyo nasa na tayo ngayon eh. Medyo hindi naman ganun kakilala ng ibang mga groomer, pero medyo may nakakakilala na rin. So kaya talaga, iniiwasan ko talaga na masira yung pangalan ko. Kaya ang mga target ko na mga buyer for now is yung nagko-collect or sumasali talaga sa mga actual shows or online shows. So, ginugroom ko muna yung isda bago ko i-release. Pasensya na doon sa mga gusto sanang mag-avail ng mga juvie size, hindi ko binebenta kasi yun nga, ayaw kong masira, baka hindi mag-groom ng mabuti. And tsaka gusto kong i-showcase talaga ang gawang lokal. So, gusto kong patunayan ba na kahit local, merong ibubuga. So, when it comes to quality, nasa lang talaga yan, mga ka-groomers. Given na si breeder is maganda yung line niya na isda, nasa groomer na talaga yan. May mga groomer talaga na nag-e-effort para gumanda yung isda nila. So, iba-iba kasi ang level ng pag-groom eh. So, yung mga ibang groomer natin, talaga, nagbibigay oras talaga ng pag-groom. Kaya may magandang result.
So, again, pasensya na rin sa mga hindi ko mabigyan ng mga ganitong sizes na isda kasi ayaw kong masira yung pangalan ko. And hindi, ang market ko talaga, to be honest, is yun talagang medyo, let's just say, another level na hobbyist. Meaning to say, yun talagang, in short, may budget. At saka, naghahanap ng quality na hindi budget meal. Mahirap kasi makipag-deal mga ka-groomers sa mga buyer na ang hinahanap ganitong quality, napakaganda, import quality, pero budget meal ang gusto. So again, hindi po yun ang market ko. Pasensya na po kung hindi ko kayo mapagbigyan sa gusto nyo. Sana po intindihin nyo rin, ganito kaliit na isda, palakihin dito sa facility natin for 2 to 3 months or maybe a month, depende sa development ng isda. Again, I just want to clarify, bago ko i-release ang isda, makikita na talaga ni buyer ang potential ng isda. So, may small man ako na i-release na isda, alam ko na maganda ang isda at nakikita yan sa video na isisend ko na potential talaga ang isda or may laban talaga pag nag-groom ng mabuti. Ganun. Okay? Sana nagkaintindihan po tayo mga ka-groomers ha. And, ano pa? Quarantine. So, insert ko na rin yung quarantine process natin. Ang quarantine process kasi mga ka-groomers, una, ang purpose nito is to make sure na walang dalang sakit si isda. Okay? Hindi natin kasi verify if ano talaga ang status ng isda pagdating. So we need to wait until 2 to 3 days para ma-check natin if may parasite, may sakit, may white spot or anything. So that's the purpose na i-quarantine natin yung isda natin. I strongly suggest na sa mga buyer, sa mga keeper, sa mga bagong bili nilang isda is mag-invest kayo kahit yung 24 by 12 by 12 inches lang na tank. For hospital tank, quarantine tank, so marami siyang purpose. And at least man lang, kung ihalo kasi ito directly sa pan na paglalagyan ko mga ka-groomers, again, dito ko siya ilalagay ha. Dito yan sila ilalagay. So this is my trapan, almost 5 meters by 3 meters. That's not the exact size ha, pero malaki talaga to. And water level is ngayon, hindi to puno nasa 8 to 10 inches lang kasi pag puno to is 1 foot or 12 inches, dalawang patong ng hollow blocks. So estimate ko is around 12 inches talaga to. Pag puno, pero hindi puno, so around 8 to 10 inches lang. So dito sila ilalagay, 25 pieces, I guess. So aantayin natin ng 2 buwan, 3 buwan. Super gastos talaga and hindi madali mag-groom ng isda. Medyo aside sa time, ang expenses talaga mga ka-groomers, especially sa tubig at saka sa live food ha. So once again, hopefully on this short video, hindi na to short kasi almost 14-15 minutes na. may nakuha kayong idea kung bakit hindi ako nagbebenta ng small size, ng juvie size. So, sa mga tank, share ko lang dito yung mga ST at saka long tail natin. Lahat ng may mga dorsals sa tank natin nakalagay. Kasi malalim ang tank. It's 4 feet by 2 feet, 2 feet to, pero hindi ko na pinuno. And on this concrete pan, nandito yung almost a month na from Sir Mel Hero Line. Almost a month na to dito. Tignan nyo yung size nila. Diba? Malaki na. So, kunting tiis na lang. Next month siguro, middle of May, pwede na tong ilagay doon sa taas. Okay? So, again, that's all mga groomers. And again, this is Fritz Anisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.